Dahil sa pagbabantay ng ating gobyerno sa pagkakaroon ng kaso ng nakakamatay na sakit na Mpox galing sa ibang bansa, naglagay ang Bureau of Quarantine at Department of Health ng bagong katanungan sa e-travel na dapat sagutan ng mga kabayan natin ng matapat, lalong-lalo na ng mga OFW at ng mga dayuhan na pupunta sa Pilipinas. Ang Bureau of Quarantine at Manila International Airport Authority ay labis na nababahala tungkol sa nakakamatay na variant na kumakalat ngayon, ang Mpox, na kasalalay sa electronics travel o e-travel information na ang mga papasok na mga dayuhan maging mga Pilipino aalis at darating sa Ninoy Aquino International Airport para matukoy kung infected ang isang pasahero. Ang e-travel form ay isang online na dokumento na kung saan mapipild up ang pasahero bago umalis at dumating sa bansa. Umapila ang airport authority sa mga pasahero na maging tapat sa sagot yes or no kung tinatanong kung sila ay may sakit sa nakalipas na 30 araw. Ang pantal o paltos ay kabilang sa mga sintomas ng Mpox. Kasama sa iba pang karaniwang sintomas ng sakit na ito ang lagnat, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, sakit ng ulo habang mababa ang enerhiya at namamagang lalamunan. Ayon sa World Health Organization, natukoy na mula sa Congo at Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda at Sweden ang variant na ito. Sa Pilipinas, may natukoy na 14 na kaso ng Mpox mula noong 2022 at 5 ang aktibong. Maglalagay ng kaunting pagbabago ang Bureau of Quarantine o BOQ sa screening questions na kailangan sagutan sa e-travel form ng mga biyaherong papasok sa bansa. Ang hakbang na ito ay upang maiwasang madagdagan ang bilang ng Mpox cases mula sa ibang bansa, partikular na ang Clade IB. Ayon sa Department of Health o DOH, kung oo ang isasagot ng biyahero sa tanong na kung nagkaroon sila ng sakit sa nakalipas na 30 araw, kakailanganing mamili sa drop-down list kung may rashes, vesicles o blisters. Kailangang sagutin ito ng tapat ng biyahero. Samantala, nilinaw ng DOH Region 7 ang kumakalat ngayon sa social media na mayroon ng kaso ng Mpox sa Central Visayas. Naanay sa mga social media posts nga nagkalat na naatay Mpox diri sa Subo, wala pa ta naatay mga suspected cases. Again, in surveillance naatay gitawag na case definition nga kung mapasok na siya sa case definition nato, himuon nato na siya nga ingon suspect case. Now, the confirmed case needs a confirmation, laboratory confirmation. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Regional Epidemiologist ng DOH-7, hinihintay pa nila ang resulta sa mga nakuhang sample mula sa mga individual na pinaghihinala ang dinapuan ng naturang sakit. Ayon sa ulat ng kagawaran, ang mga suspected cases ay 2 babae, 2 lalaki na edad 18 hanggang 80 taong gulang, habang ang isa ay inaalam pa ang impormasyon. At sinasabing ang mga ito ay walang travel history. Mga suspect cases na siya. Unya ang kanang mga 5 kabuok, mag-iingon nila, informed ang atong LGU ana, o nagsigi na pod sila pagahimo sa kanang mga efforts to control sa pag-spread sa kana nga virus, if ever monkeypox man gyud na siya gani nga virus. If not, it could have been any other infection na naa sa komunidad. Bukod sa monitoring at surveillance, may contact tracing sa mga miyembro ng pamilya at mga taong huling nakasalamuhan ng 5 suspected cases sa rehiyon. Babala sa publiko na agad magpakonsulta sa doktor kung may napapansing sintomas sa katawan na maiuugnay sa Mpox. Ganon din ang pananatili ng maayos na hygiene. Base sa pagbisita ko sa e-travel sa health declaration, ay pareho lang naman ang katanungan. Wala namang pagbabago na kung nagkasakit ka ba sa loob ng 30 days o kaya naman kung may nakasalamuha kang may mga nakakahawang sakit kagaya na lang ng monkeypox sa loob ng 30 days. Ngunit kapag nag-oo ka or nag-yes ka sa mga tanong na ito, ay doon lalabas yung mga katanungan kung ano ang sintomas na nararamdaman mo. Kagaya ng ubo, lagnat, pananakit ng katawan at ang mahigpit na binabantayan na pamamantal ng balat. Pero kung ang sintomas na nararamdaman mo ay pamamantal ng balat or skin rashes,
kailangan nyo guys sagutan ng matapat at tama ang e-travel. Dahil para hindi na makapanghawa at mamonitor kayo at madala kayo sa pagamutan. Pero sa mga wala namang nakasalamuhang may sakit at hindi naman nagkasakit sa loob ng 30 days, ay i-click nyo lang yung dalawang no sa baba and after that, click next. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card pa uwi sa Pilipinas at sa e-travel departure card pabalik sa ibang bansa, meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.